Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika! Ito tila nagkasanga-sanga at dumadami na ang mga artistang nadadawit sa napapabalitang investment scam ng isang beauty clinic. Dahil kasi nadadawit ngayon sa kaso ang komedyante at aktres na si Rufa May Quinto. Kaugnay nito ay may inilabas ng warrant of arrest laban kay Rufa kaugnay ng umano'y investment scam ng naturang clinic na kanyang ine-endorso. Mismong ang talent manager ng comedian na si Boy Abunda ang nagbalita na inisyuhan din ang komedyana ng warrant of arrest tulad ni Neri Naig Miranda dahil naman sa kasong syndicated estafa. At tila na alarma si Tito Boy Abunda sa pagdami ng kaso ng mga artista na nasasangkot sa naturang mga scam. Sabi niya, quote and unquote, "I am alarmed as a member of this industry and as a manager. Para bang gusto ko kong balikan lahat ng kontrata. Ang endorser ba ay salesman? Kapag sinabi ko pong bumili ho kayo ng donuts na ito, ano ba ang aking responsibilidad?" At paliwanag pa ng King of Talk, quote and unquote, ang endorser ay maniniwala lamang doon sa sinasabi ng may-ari. Explica niya. Ang nangyari kina Rufa May at Neri ayon kay Tito Boy ay isang wake-up call para sa lahat ng mga taga-entertainment industry upang mas maging maingat sa pinapasok na negosyo o kontrata. At matatanda nga inaresto at ikinulong si Neri sa Pasay City Jail matapos akusahan ng paglabag sa Section 8 ng Republic Act No. 8799 o kilala rin bilang Securities Regulation Code. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa iba pa nating chika for today, sa unang pagkakataon ay magsasama sa isang acting project sina Bossing Vic Soto at Piolo Pascual para sa Metro Manila Film Festival 2024 entry nilang The Kingdom. Pinuri naman ni Piolo si Bossing Vic bilang co-star ng pelikulang yon at nagkwento ito tungkol sa naging working experience niya doon sa iconic TV host at sa comedian. Sabi niya, quote and unquote, "I've always been a fan. Kapag nakikita ko siya, para akong nangarap. It was like living my dreams, you know." Ang makasama ko ang isang Vic Soto. Yan yung panimulan niyang paglalarawan na kay Vic Soto sa isinagawang media ko noong November 29. At tila hindi makapaniwala si Piolo nang matanong ito kung kumusta si Vic bilang katrabaho at bilang tao. Kwento niya, quote and unquote, "Hindi tayo matatapos dyan. Sobra akong fan ni Bossing. Bata pa lang ako, pinapanood ko na all his films, his TV shows. It's very surreal for me until now and it's such a privilege to see firsthand the kind of person that he's on and off cam. Totoo ang sinasabi ng mga tao. Simpatiko, napakabait sa set," sabi ni Piolo. Kaya naman ngayon pa lang ay nakaabang na ang kanilang mga fans sa pagpapalabas ng kanilang pelikula sa ika-50 edisyon ng MMFF ngayong taon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, looking forward ang basketball star na si Kobe Paras na makasama ngayong holiday season ang kanyang pamilya. At hiling kasi ni Kobe na makasama niya ngayong Pasko at bagong taon ng kanyang pamilya at iba pang mahal sa buhay. Ayon kay Kobe, wishing and hoping siya na makasama ang kanyang mga magulang, pero kung hindi siya o hindi sila mabibigyan ng chance na magkaroon ng reunion, baka raw si Kylene Alcantara ang makasama niya ngayong
Pasko. Kwento pa ng basketball star kung sakaling sila ng Kapuso actress ang magkasama sa pag-celebrate ng Kapaskuhan, sana ay makain daw nito ang mga dishes na lulutuin ni Kailin. Pero ang sabi dyan ni Kailin, hindi raw siya marunong magluto, ngunit susubukan daw niyang magluto ng ilang mga putahe para kay Kobe. At ilang linggo na ang nakakaraan ng kinumpirma ng basketball player sa isang interview na nasa dating stage sila ngayon ni Kailin. Pero naniniwala ang kanilang fans at supporters na matagal na silang magkarelasyon at magjowa base sa mga inilalabas na mga litrato at video nila sa social media. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.